Alright, hey, ito yung ratan namin na patio set. Ilang taon na rin namin pinakinabangan. Pero sa ngayon, magpapaalam na kami. Itatapon na namin. Bukas ay Miyerkules, Basura Day. Ngayon ay Martes ng hapon. Pwede nang ilabas yung mga typically ginalabas namin yung mga ganito na pwede pang pulutin ng iba. So kung tingin ninyo na may maaari pang may makinabang nito, ilabas ninyo. Tulad ng mga lumang bisikleta, ito nga patio set, kung ano man, timba, ilabas ninyo. Tapos dito sa aming town at karamihan sa ibang town din dito sa Canada and even sa Amerika, before Basura Day, nilalabas na para yung may mga tao kasi dito na nakabisikleta o naka-pickup truck or even nakakotse na nagda-drive around, lalo na sa hapon ng Martes, the day bago mag Basura Day. Nandito sila para i-check kung ano yung makukuha nila. Bakal, sodas, mga botelya na pwedeng ibenta o mga bagay na pwedeng lang i-keep or kumpunihin. May mga itatapon nila kung mga makina, mga luma kung mga lawn mowers, at more like tatawagan ko na lang yung kaibigan ko, kakilala kong junkman. Every time na may itapon akong bakal, kinukontak ko siya para naman na matuwa siya at wala siyang kompetensya. Ito yun, kung makita nyo, okay pa siya. At ito na ang problema kasi niya, yung kanyang paa. Medyo naghihimulmul na sila doon, yun. Pero sa katulad natin, mabilidad, pwede itong ma-fix. Ito nga palang sabihin ko sa inyo mga kabayan ko na papunta rito sa North America. Ang mga itong bagay, kahit alam mong ayusin, minsan pinababayaan mo na kasi makakahingi ka naman o makakapulot ka ng panibago or may sapat kang income para makapili ka ng decente o bago naman, second hand man or brand new. Kaya ganito ang buhay dito, kaya napakarami mong ma-accumulate ng mga gamit, medyas, damit at mga kagamitan. Kaya alalahanin ninyo yun na isa sa mga susi ay kung talagang mapapakinabangan pa, di ba? Kaya unless kayo mga tao na gusto nyo bago lahat, then wala rin namang masama doon. Iba-iba tayo, di ba? Pero doon nga sa nakakatipid, sinasave pa to. Ilakay, ayaw ba makatipid? Di ba kasi sa amin, may nagbigay sa aming kapitbahay doon na patio set, and yun ang gagamitin namin. Hindi naman pwedeng dalawa, pero masyadong marami na kaming gamit. Sa katunayan nga, ang dami na naming gamit na nagbabawas kami. Kaya ito na yung panahon na kailangan namin magbawas. At hindi lingid sa ibang kaalaman ng iba, na iba kong kaibigan at pamilya dito sa amin na lagi kami nag-spring cleanup at even fall cleanup at any season cleanup dahil napakaraming gamit pag napabayaan nag-accumulate. And ito nga pala, ito yung sira nya, pero magagawa naman ang paraan yan. Okay? May kutsyon nga pala yan, pero we're keeping the kutsyon. Kaya kung sino may gusto ma-pick up nito, gumawa lang sila ng kutsyon nila. Kaya yun. Okay, hanggang dito na lang. Siya nga pala na nire-renovate yung aming washroom dito. Kaya ipapakita ko sa inyo. Ito yung si Rod, remember? Or baka hindi ko pa nasasabi sa inyo. Kasi hindi ko alam kung ano yung in order yung aking videos. I lost track na. Napakarami kong videos na hindi ko ma-upload. It's over mahigit 2 dosena na yata. Pero matuloy tayo dito. Ito yung kanyang truck, nakuha niya sa isang landscaper at ginagawa niyang service, pagtapon ng mga basura. Tinear down niya yung aming banyo sa main floor, at pagkatapos nun mayroon pa siya i-renovate dito sa bahay, ayusin. Kaya ito yung nga pala, kapag okay na kayo mga kabayan ko, at it's good to have trailer din.
kung meron kayong bahay, it's good to have kasi minsan hindi may iwasang may mga kailangan kayong kargahin tulad ng mga furnitures or even bato para sa interlock nyo or sa garden niyo or sa mga basura. Kaya it's good idea pero hindi kailangan. Okay? It's just a good idea. Unless nasa trade kayo ng pagkarpintero tulad ni Rod, or even ako kailangan ko nito kasi nagla-landscape ako at lawn care. Ito nga pala yung isa sa mga yung aking lawn mowers na natakbo pa rin yan syempre, at ito yung aking ito yung aking workhorse kumbaga. Ito yung aking lawn mower, snow blower na unang snow blower ko ito, at may sentimental value talaga siya sa akin, pero napapanahon na para itapon na rin. Pero we will see, okay? We will see kung ikikip ko pa ito, kung may space pa ako, pero talagang napakarami naming gamit na kailangan ko tanggalin. Yung lawn mowers, napakarami kong itatapon. Kukunin ko na lang yung mga parts na kailangan, maybe gulong at cables, yung cables na ganito. And then i-get rid of sila, tanggalin ko na sila, papamigay ko na rin. Papakita ko sa inyo yung lumang tub. Ito yung tub sa taas, bathtub. Dito naliligo ang mga tao. Ito yung drainage niya, yung butas na yan, at dito naman yung gripo. Kaya pupunuin mo ng tubig yan, tapos diyan ka magbabatad, tapos meron kang kandila or just music. Siyempre dapat malayo yung radyo sa'yo, and just relax, or nakatindig ka dyan habang nagsishower. May kortina yan para hindi umawas ang tubig. Typically may kortina yan dito. Yung kortina nakatak sa loob para pag tumapon yung tubig, hindi aawas sa labas, sa floor. Yan ang papalitan na yan. Ang plano kasi palitan. Ang plano kasi ni Rod, yung gumagawa nito sa amin na inaanak rin ni mother-in-law. Ang plano kasi wag palitan kasi kailangan lang linisin, di ba? At bago pa rin. Pero since nire-renovate ang bahay, ang washroom, you have to make sure na wala tong hindi na compromise. Ano ba yung sinasabi ko? Kompromiso. Maaari nga, tama yung word na yun, di ba? Kompromiso, yung itong integridad. Wow, compromise, integrity. Hindi na compromise itong integridad nitong bathtub. Meaning, wala siyang potential na magkakaroon siya ng butas. Now, I'm showing you this. Now, hindi to kalawang. Pero, dahil natanggal na yung coating niya, openness, pwede magkalawang. May isa pa dito, right there, at may iba pang mga hidden dito, hindi ko na ipapakita sa inyo. At ang sabi ni Rod, hey, since nagre-renovate tayo at nakita ko may mga imperfection na siya, might as well get a new one, kasi I don't think it'll be a while bago magpalit ulit ng tab, diba? Maybe hindi na. Kaya sure, so papalitan ito. Ngayon kung wala ito at maganda pa yung integridad niya, we keep. Yun ang una naming usapan, we keep it. Pero dahil hindi, palitan na rin. Now, pwede pa rin ba ito lakay? Of course, pwede pa to. It will last for many years. Okay? Pero we have to look at this one. Okay? Keep an eye on it. And so we decided, since we makaka-afford naman ng bago, might as well bago na rin. Alright? Bakal nga pala to. Okay? I think kailangan nating tawagan si Jimmy Santos at ipapick up to, kasi malaki yung pera makukuha ni Jimmy Santos dito. Napansin ko kasi siya dun sa feed ko na nangangalakal ba siya. Hindi ko alam kung saang province ng Ontario, pero province ng Canada, pero I think somewhere sa far west, sa prairie. I don't know, na hindi lahat ng nakikita ko kasi pinapanood ko yung mga videos and hindi ko tinapos yung video niya.
Kaya pero hindi na ako nakakapanood ngayon ng mga Filipino channels, although may mga sinusubaybayan ako and I'm way behind. Nga pala, hello nga pala kay na Rose at kay Dadong. Well, kayo lang naman nanonood sa akin so hello sa inyo. At saka yung mabuting pamilya rin sa Northern Quebec, si Janice at si Joby at sa mga anak nila. And I heard meron kayong nakakuha na sila ng bagong bahay, and I congratulate you. Hindi ko talaga napanood yung mga unang video nyo na naghahanap kayo ng, hanggang title lang ako eh. It's just napakarami kong ginagawa, and I'm sure na makaka-catch up din ako sa inyo. And ako yung guy na bago mag-comment ay gusto ko talagang mapanood ang buong show, buong video. Ang problema, hindi talaga ako magkaroon ng time, and hanggang dun lang ako sa sa mga thumbnail, sa mga thumbnails, yung captions sa thumbnails at yung pamagat ng video, and I get an idea. Kaya hindi ako nagko-comment kasi I'm sure mayroon pang iba doon na discuss o napakita, and I don't wanna, well, kaugali ako na yun. I wanna finish the video. At kung hindi, I don't comment really. And again, congratulations. Nakita ko nag-move rin si na Dadong at si Rose at yung kanilang unika iha na anak. At congratulations din. Dadong, you're the guy, you're the man. I mean, kung nandito ka sa Ontario, hinard na rin namin, nagpatulong na rin ako sa inyo na mag-renovate dito sa bahay, at sigurado may matututunan ako sa iyo. In exchange, tuturuan kita kung paano mag-cut ng damo. Lenny, lahat nakakapag-cut naman ng damo, di ba? I mean, lakay. So hanggang dito na lang. At nga pala, eto yung trailer. So kita ninyo, yan ang mga basura so far, mapupuno pa yan. At once na mapuno, then ilalagay nyo yung kanyang big Chevy. I think it's got Tahoe Chevy, the big one. At hihilahin niya papunta sa dump site. I'm not sure, don't quote me on this pero ngayon nagtaas na nga ang bilihin. Ito, sabi niya sa halagang 1 tonelada, it'll cost you about over $100, 150, 130, 100, okay, somewhere there. But mataas na rin ang presyo. Ito nga pala yung ramp, itong ramp na to, itataas mo at magsisilbing pintuan harang dito. Okay, so may kabigatan to, and dito mo pwedeng dalhin yung mga machines mo rin. Halimbawa, snow blower o lawn mower, paparaanin mo rampa diretso doon, tapos isasara ninyo at magsisilbing rampa. Pero ngayon, itong trailer na to is isang malaking dumpster. Yeah. Okay? At yun lang. Hanggang sa muli. At hey, malapit na yung fall. Ready na ba kayo? Ako hindi pa ready. Normal lang na magkaroon tayo ng mga sakit dito. Yung iba lalapat hindi sanay ang katawan. Pero just boost yourself. Lots of vitamin C. At don't forget na i-expose ninyo yung sarili nyo sa lamig. Hindi naman todo lamig. Huwag kayong gumaya sa akin na naliligo ng nothing but cold water. Totoo yun. For a long time na. Okay? For almost 2 years na, or 2 years na, I think 2 years na naliligo ko ng nothing but cold water. Doesn't matter kung anong season, cold water. So kung hindi nyo kaya yon, that's fine, pero take care of yourself. Make sure tama yung mga suotin ninyo. Make sure appropriate, tama, meaning tama yung para sa natuturan na temperature, weather. At kumain kayo ng healthy. Okay? Nakain pa rin ako ng adobo, pero balance at tamang suot. Take care of yourself, lots of fluid.
And never, laging, tandaan, mag-exercise kayo. Okay? Kahit konti lang, kahit lakad lang, malaking bagay yan. Dahil dito sa North America, kumpara sa atin na nakaupo ka lang, papawisan na, dito, you need to earn it. Kailangan maglakad, kahit lakad lang, umpisa. And I tell you, kapag nasanay kayo sa paglalakad, then you would want more. And that's why you pick up things, more exercise, more weights. Alright? I can go on and on. Hanggang sa muli, guys. Hanggang sa muli, mga kabayan ko.